balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, Karambola. Balik tayo Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Good morning. June 17, holiday. Yeah. Yun. Karambola. Wala ho kaming internet. Itong General Dynamics talagang... Hindi General Dynamics yan. Hindi ba kasama ang General Dynamics? Pasensya na kayo, naputol po ang internet. Hindi namin alam kung dahil sa binabakbakan nitong si Jonathan ng NTC. Oo. O kaya ng Kaya General nangyayaring ganyan, nawawala ang aming internet. Hindi ko alam eh. Ang tindi! Alam mo ba? Ang galing nyo. Magaling kayo. Magaling kayo. Galing na monitoring. Galing na monitoring nyo. Pasensya na kayo, mga nasa YouTube, Facebook. Punta na lamang kayo sa TV or sa radio. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Nasira po ang internet, so wala tayong live streaming on YouTube and Facebook. Grabe kayo, NTC. Maraming salamat Thank you, sa kapabayaan nyo. Galing Thank you very Ba't much. din nyo nakukuha, ba't din nyo na yung mga nagpopogong 300 dyan? Na 400, na 40 plus 40 plus lang registered. nagre-license. So, Ikaw naman eh. kayo talaga. Tingin mo, hindi sila kumikita doon? Pati yung mga scammer. Daming scam, pare. Yung binabasa ni Joel. binabasa ko eh. Kanina. Isa lang example. Isa lang yun. Meron pa iba yung your delivery, we cannot di ngayon, siyempre sa trabaho ko kasi merong nagpapadalang delivery. Oo. Paano ko i-check sino sa kanila? So iniisa-isa, may pinadala ka ba? May pinadala ka ba? Kasi, Patay. Oo. Alam mo yun, alam mo, mag-click daw ako dito para kung alam mo yung mga ganyan. One of these days, pare, kaya dapat tama si paring Conrad, i-delete mo na kaagad. Delete. One of these days, mapipindot mo. Maaksidente ka pa. Nangyari na yan kay Joji eh. Oh, nakita mo. Nadali pa siya ng ilang daang libong piso rin. Sayang yun. Oo. Pwede na sana. Talagang i-click-click. Magkakamali ka eh. Mantakin mo, ilang golf yun pa. Hindi, pero ako kasi magaling ako gumawa ng password na hindi talaga ma-hack. Nililis. Robotics na yan eh. Notebook ako. Hindi. Ano kaya robotics nila na yan, yan. pare? Pare, wala yan. Hindi birthday, hindi Wala. birthday ng misis ko. Yung Hindi. password, Random wala. lang. Talagang gumagawa ako kasi may Random. nagturo sa akin yan eh. Talagang hindi nila mahuhulaan. Pero sabi mo hindi. Hindi Wala. na robotics na gumagawa. Pare, wala na yan. Kayang-kaya. Kayang-kaya nila yan. Ibabypass yung password mo. Oo. Kasi yung mga iba, napaka-predictable. Birthday niya, birthday ng anak niya, birthday ng misis niya. Yung manual lang, Huli kaya kayo. mo kunin yun eh. Huli ka nun. Kung meron ka ng mga sistema na nababypass na yan. Kagaya- Meron na raw live ngayon. Live na. Dumating na uli ang live sa YouTube at Facebook. Thank you, NTC. Salamat. Salamat, NTC. Okay, Salamat. dahil nabanggit lang namin na binabakbakan namin kayo. Oo. Ito po, yung mga psyop na sinasabi, Yan. delikado na mangisda dyan sa South China Sea dahil huhulihin daw kayo ng mga Chinese Coast Guard. Okay? May psyop din dyan eh. Ngayon, hindi na daw. Sabi po ng mga fishermen sa Zambales, wala naman daw silang problema. Nagpunta sila ron at okay naman, nakapangisda daw sila. That's the new face of the PSYOP. Ayan! Ayan, positive na. Yan, may positive. Hindi mo na alam talaga pagkawalaan eh. Oh. Oh, PSYOP din yan. Pwedeng PSYOP din yan. Psyop din. Pare, nagbago eh. Binanatan sila ng Pentagon eh. Mali-mali yung mga sinasabi nyo. Napaka-shallow yung mga announcement nyo. Baguhin nyo. Mag-PSYOP kayo. Be more creative. O ito, positive. Wala raw problema. Walang problema. You can go there. Psyop yan. Ay, nako. Okay. Hindi sila mangisda. Oh. Oh. Eto po. By the way, ngayong holiday, may double pay ba ngayon? Double pay. Huwag nagtrabaho kayo. So, yung Philippines po, pumunta na tayo sa UN. Gusto natin na i-determine ano yung boundary ng mga claims, ang mga entitlement. Ewan ko kung pakikinggan ng China to UN.
Tapos mas influential pa yung China sa UN kesa sa atin. Di ba? Nandun sila sa Security Council. They can always UN Commission on the Limits of Continental Shelf. shelves. So, They will define. dito, yan po ang nag-file na raw ang DFA. UN Convention UNCLOS. Yung coastal state po ng Pilipinas, ano daw yung Palawan ng pinaka-ano natin, west. Bugsok, pare. Nandun yun. Doon sa dulo, bugsok. Dulong-dulo yun. Yung continental shelf, hanggang saan yun? I-define daw ng... Kasi meron tayo ngayon existing baselines law. Pero tapos, I think si Senator Tolentino, nag-file sila sa Senate at saka sa House ng Declaration of Maritime Zones. So, we have to find out kung anong nando dun. So, there are now aside from our definition of territory, in the Matagal pa yan, Constitution. pare, no? Ano lang yan eh. Kumbaga, It's another kind of, as if doing something. yes. It's an AIDS program. AIDS. As if? As if doing something. AIDS. Okay. May mangyayari ba dyan? Well, we will file. Yan ang track na gusto ni, Senior. Yeah. Former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Yan ang track na gusto niya, di ba? Puro mga legalistic. Go to the UN. Ewan ko, kapag in real life, pag nado ka sa West Philippine Sea, kinikilala yung mga papel-papel na yan. Vietnam nga. Vietnam nga, walang pakialam. Walang pakialam. Nagtatayo ang Vietnam. Gawa lang sila ng paggawa. Gawa lang sila ng gawa. Ang dami ng pinagawang infrastructure ng Vietnam eh. Nakita Ayan, ko nga yan. Ano ba sinasabi? Ayan, Oo, yan. Ang daming. Oo. Bridge building daw ang Vietnam. Oo. Okay. Anong dyarya? Manila Times. Ba, kaya Manila Times ha? Baka sign-off din yan. General Dynamics. Ang sinasabi, 280 hectares of land across 10 features in the South China Sea. Ilan? 280 hectares. Oo. Wow. Laki nun Noong 2023, Anong ginawa nila? Mga infrastructure? Iba-ibang structure. Tapos may dredging, landfill. Nagla-landfill pa sila sa tabi-tabi doon. Busy, mga They've been very busy. Okay. Ito po, yung pagdating yung mga nagtatanong sa kuryente, ng announcement ng Meralco, pare, sabi mo kanina, di ba? Bababa po ng halos 1 peso 90 centavos, halos 2 piso per kilowatt hour this month. Kasi po, nag-utos ang Energy Regulatory Capture. Ano ba to? Teka. Energy Regulatory Commission. Commission. Pareho din yun ng Pareho. Commission. Commission, tsaka kuryente. Buti walang rate. Commission. ERC. Dapat daw po hati-hatiin yung dapat na increase this month. So, pag hinati-hati mo yun, babagsak pa ang koleksyon. Babagsak pa ang presyo. Staggered collection. Yung mga karagdagang... Kasi po, nung karoon ng mga brownout, dahil nag-shutdown ang maraming planta, etong Meralco, kailangan bumili ng kuryente dyan sa spot market. Kung hindi, babagsak ang buong grid ng Meralco. Babagsak ang buong area ng Meralco. Pag hindi nila ginawa yon. So, anong ginawa nila? Bumili sila kahit mahal dyan sa spot market. Okay? Mahal-mahal. Di ibig sabihin sisingilin nila sa atin yung mas mahal na yon. Okay? So, ang kanilang tingin po, aakyat by 65 centavos per kilowatt hour ang inyong kuryente ngayong Hunyo. Sabi ng ERC, teka muna. Relax lang kayo. Relax lang kayo. Nung 1 linggo po, ang sabi nila, hulugan. Yan, hulugan na lang. Yung inyong ginastos.
So, magsisimula po yan this month. So, next month, tataas na yung bill nyo. July, August, September. Yan. So, Binipira-pira hindi pa po kayo. ibig sabihin noon na wala yung increase. Hindi po. Ang ibig sabihin, sa July nyo babayaran, sa August at September. Oo. Paano yung increase ngayong June? Idadagdag na doon. Kaya lang babayaran yun. Hindi, idadagdag doon. Kaya mabibigla kayo. Mabibigla kayo. At hindi yung binawasan yan dahil nanalo ang Meralco. Ano yun, lumalabas na nanloloko ang ARC? Hindi naman. Hindi. Lumalabas na ang ERC ay dinuduyan ang consumers. Di ba? Kunyari, mababa, pero actually hindi. Ako yung kunwari, wala nangyayari. Walang nangyayari. Pero gagawing hulugan pala. Hulugan. Baka naman 562 nga. Hindi, kaya nga, Baka po mga 5-6 yan. Baka meron naman interest yun. kaya nga mabilis mag-explain yung kaibigan nating si Josal Daryaga. Nasabi na. Oo, yun na nga na yung deferred cost, i-stagger lang yung collection ng QSM charges ng 0.77 per kilowatt hour. Dadagdag every month. So, wag po kayong Wag ho kayong magdadala. Mapapadala. Kasi Kasi kayo magpapadala. wala, tuloy pa rin ang single dyan. Aha. So, ang tubig po, ganun pa din. Wala namang bago dyan. Eto, nagkaroon ng survey ang SWS. Conducted. Ano po ang para saan po ito? Kung yung quality of life. quality of life. Quality of life. Ang sabi po nila, 45% pareho lamang ang kanilang Ang quality kanilang of sitwasyon. life. 30% gumanda. Ba? Maganda. Maganda yun. Maganda yun. 25% lumala. Ba? Hindi masama ang result. Mm. Pero may mga nagsasabi po sa social media, kitang-kita na. Kitang-kita na. Ramdam Hindi na ramdam. Hindi nga eh. Okay? Mm. Pahalos pareho po itong survey, mid-year to eh. Mm. Pahalos pareho nung December. Ganyan din ang results nung December. Karamihan po ng mga gumanda raw ang kanilang buhay nasa Metro Manila, Luzon. Ang bumagsak na malaki ay Mindanao. Mindanao. Susunod, Visayas. Negative 8. Oo. From negative 3. Tapos, mataas sa Mindanao. Ba't ganun? Hindi, malakas ang unemployment sa Mindanao. Bagay. So, may kinalaman daw dito, ayon dito sa survey, ang inyong education level. Yung merong konting college, mataas po ang kanilang quality of life daw. Hindi, pero bago ka pupunta ron, sir, dito sa SW survey, ang tawag nila SWS, survey, ang tawag nila net gainers. Ito yung mga gain minus the... umayos yung quality yung quality of life nila stayed the same. Yun lang ang over the past 12 months. Now, plus 5 sila, ganyan. Yung mga sinasabi natin, okay. Pero yung merong isang sinabi dito, yung net gainers, mas marami, score was higher among the non-hungry and not poor families. Alam ko, interesado ko dito dahil yung non-hungry, yung hungry. Doon maraming okay ang quality of life nila. So, ito mga taong to, Hindi nagugutom. At, Kaya maganda quality of life. kapag in-interview mo, hindi naman kami mahirap. So, sila yung net gainer. net gainer. Pero yung mga nagugutom, yan ang nadadali. At may kinalaman nga sa educational attainment. Kasi po, yung mga hindi nakatapos man lang ng high school, yun ang malaki ang binagsak ng kanilang, sa tingin nila, ng quality of life. Kasi mahirapan sila ng makahanap ng trabaho eh. Okay. Kung hindi naman Yan yun, plus 12 para sa nag-college education yun. Malakas no? So, mahalaga yung may opportunities. Education opportunity. Opportunity.
Kapag hindi kasi nakatapos man lang ng high school, very limited ang pwede mong gawin. pwede- Unless magnegosyo ka on your own. Na nangyayari naman. Na nangyayari naman, pero it's more of the exception. Exception, yes. Yung talaga extraordinary, yung drive ng tao. May makakausap ako over the weekend ng Father's Day. Ito yung mga small business, alam mo na, yung nagtatayo. Hirap din sila, bro. I mean, hindi pa kasiguro. At Hindi, kasi mag-ano sila yun. Alatsamba rin yung kanilang Alatsamba capital dun eh. Kasi maglalabas ka, yung ipon mo. tapos may empleyado ka. I mean, Dami. daming... Pag hindi, Yung sa punto po na sinasabi ni Joel, yung non-hungry. Oh, At yung hungry syempre, ang quality of life mo, wala na yun. bagsak. Oh, bagsak talaga yun. Lalo lamang, pinaiigting yung ating tinutulak dito, yung ating advokasya dito sa Carambola, na kailangan mag-concentrate tayo sa food production. Okay? Kasi yan ang quality of life ng Pilipino. Pag maayos ang iyong kinakain, masaya ka. Oh. Okay? Pag busog ka, Eto, namumroblema tayo sa palay harvest pare dahil sa El Nino. Bumagsak. Ang tingin nila, nung second quarter, ang ating harvest bumagsak by 8%. Dahil sa El Nino. Paano yan? Ang recommendation, import. mag-import at babaan ang taripa. Di lalong matatamaan yung mga farmers. Lalo hindi sila gaganahan. Di lalong lalala ang ating sitwasyon dito sa bigas. Okay? Ang sabi pala ng DA, ang rekomendasyon nila na hindi sinunod ng NEDA bagkos ang NEDA kumilos ibaba ang taripa from 35 to kabilang 15. Oo. Ang DA po, ang rekomendasyon nila, itaas yan to 50. Para daw ma-encourage ang local production. Nagkamali ng dinig. Oo. Si nagbulungan sa cabinet meeting. 50, akala 15. Alal 15. Ayun. Kamali. Kailangan nyo ng hearing aid, Hearing aid secretary. yan, secretary. Yung 50 daw, ang DA, yan ang posisyon nila para lalong ganahan. Ang mga farmers natin. Lalo na galing sila sa babae. Kung mataas ang presyo niyan, magtatanim ng gusto yan, baka mag-switch lahat yan sa hybrid. Malaki kikitain eh. Ang dinig nung isa naman, ng mga economic 15. managers, 50. Ayan. From 35, gagawin 50. Akala ng mga Harvard. Harvard ba? O Harvard yan. Wharton. Wharton at Harvard. Wharton. Wharton. Akala nila 15. At akala nila kasama dapat yung pork. Oo. Do I hear? Okay, wala namang nagsabi na hanggang 2028. Bakit naman naisip nila yun? Hindi. Dagdag. Ikaw naman. Bakit naman napasok yun? Ikaw, kung ang general Tayo na dynamics, 2026. kung ang General dynamics. kayang yung lusot. mag-psy-op, Oo. Ano ba yan? At Ano ba? sinabing Dito ba sa- editorial prerogative. tingin Ito, mo sa atin walang psy-op? Wharton prerogative ba nangyari? Harvard. Ay, Harvard. Kinonsulta daw po ang Department of Agriculture Tungkol dyan. tungkol dito. At yun ang sinabi nila. Gawin natin 50. Hindi naman nag-hearing eh. At saka, understand this magkaiba yung konsulta at saka Actual. Actual. Magkaiba yan. Kinonsulta lang pero baliwala na yun. Kasi maganda ro, kung kinonsulta at sinabi ng DA, baba nyo sa 15, go to town sila dyan. Oo. DA ang may decision. Oo. Kontra yung DA. rekomendasyon ng DA sa kanila. Tumahimik na lang. Oo. Huwag na lang natin sabihin yan. We took your opinion into consideration. Ayan. Yeah. Noted. Noted. Ang nagtulak po nitong pagbaba ng taripa sa bigas ay yung tinatawag na CTRM. Yes. Sino ba yan CTRM? Committee on Tariff and Related Matters. Sino po ba yan? Si Chalex. DTI yan. At ang co-chair niya dyan ay ang NEDA. Neda. Yan. Malinaw na. Sino ba naglalabi sa DTI? Pork import. Oo. Hindi naman nila kausap yung mga rice Farmers, hindi. Pork po dito. Pork yan.
Ngayon, ito ang gawin natin, boss, para maging maganda naman ang dating namin. I-cover niyo yung rice. Cover niyo yung rice. Hindi kami... Ang issue, rice. huwag Hindi niyong pork. Huwag niyong palutangin yung pork. Yung parang style ng General Dynamics. Pero ito kaya may na-hire na PsyOps, to? I won't be surprised kung... Mga pork, ano na yan? I won't be surprised. Okay. Na-approve na po ng NEDA yung pagbagsak na yan. Comprehensive daw. Tariff program. Comprehensive ba yan? Rice, pork lang? Up to 2028 pa. Grabe kayo. Sabi po ng PIDS. Ito, naniniwala ako sa PIDS. Philippine Institute For Development Studies. Development Studies. Yan NEDA daw, yan, ha? yan daw recommend. That's a NEDA attached agency. Hindi, kinalaban yung NEDA. Oo nga. Yang rekomendasyon ng NEDA na yan, mawawalan daw po ng mahigit 7 na bilyon pisong koleksyon ang gobyerno. This is totoo naman. Dahil Ibig from sabihin 35 nun, to yung 50. pera na yon mapupunta sa mga importers. Importers. Dahil hindi naman bababa ang presyo ng bigas. At saka ng pork. Yung natipid nila sa taripa, hindi naman po nila ibabalato Sa kay Jonathan, kay Joel, sa akin. Wala. Ibubulsa din nila yun. So, shot in the dark. 9 billion po yan, ha? 9 billion. Mahigit 9 billion. Wala. So, salamat, NEDA board. Diyan sa... May pag-asa pa bang mabawi yan? Kung magkano ang Kongreso, if they can reverse it. Ang kumakalaban dito si Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Ang programa kasi niyan, ni Senador, pagkain. Yun ang kasi po dating karambola yan eh. Kaya kumbaga, At saka imbibe niya na. At saka na-prove sa Ilocos eh. From the time of President BBM to her time as governor, talagang Pagkain talaga. Talaga. Paano yan? Baka naman sa LGU level, kung hindi yung NEDA, medyo tablahin nyo na lang yung NEDA. Sa LGU kayo. marangkada kayo dyan. Sa LGU. Oo, sa LGUs. Wala. Promotion ng food Paspasan ninyo. food production. Total, meron naman kayong extra pera. Meron kayong development. Total, meron naman kayong Pogo. Lalo na kung nasaan yung tree. Ang problema, Kumikita naman sa... hindi, ang problema pa rin, Conrad. Yung Pogo, nando doon sa non-rice producing area. Ayun eh. Ay, yun ang masaklap. Yan ang problema Yan ang problema na. Well, hindi pambawi eh. Hindi Sana pambawi. naman lang kung lokasyon, ano? Baka meron naman. Hindi pare, ang sinasabi nila, ito daw mga Pogo, kaya na-approve, ang application nila BPO. From the very start. O BPO naman talaga. BPO naman talaga yan. Yung nga lang, ang clientele sa China. Yun ang- BPO, tapos nagma-migrate into... Yun, nanganganak. Nagiging scam. So, na-scam din yung mga LGUs, in other words. Huwag mo masyadong sabihin yan, Brad, kasi baka yan ang gamitin na rason ngayon. Lot owner lang kami. Ayan! Actually, we were promoting BPO eh. Naku, yun eh. Sabi niyo, boss, Pag-asa natin yung BPO. employment generation to eh. Hindi nga, galing naman sa China yung employed nun eh. Kasi hindi naman marunong mag-in-check yung mga local. Local, kaya... Paano mo i-employ yun? Kaya kailangan nila walang galing job sa generation China dito. mismo. We have a language program. Yeah. Yan namin yung mga local. Ganun, ha? Mahirap. Babalik po ang karambola dito sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. 9:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Carambola. Balik tayo karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. June 17. Happy holiday sa, sa inyong lahat. Sa Eid kanino. al-Adha. Eid al-Adha. Al-Adha. Yung mga pumapasok po, medyo double lang inyong pay ngayon.
Yan, yung mga kailangan pumasok. Kahit ba pulis? Wala. Wala. Meron silang mga what you call incentives, yes. System. Yung mga health, naku, nabangkita naman yung Yung mga... mga hospital, hindi pwedeng bakasyon yan eh. Nabanggit na naman Halimbawa, Karambola. Yan. Kahit holiday, nandito pa rin kami. Ayos naman. Nabanggit mo na naman yung mga frontline workers, lalo health. Sasamahan loob. Sasamahan loob. Sasamahan loob. Kakaiyakan na naman. Hindi na pala. Wala Hindi na, Charot. hindi na. Oo. Kasama kaya sa PsyOps? Hindi malayo yun. Okay, nagsalita po ang press release ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ano ba tawag dyan? DSUD. Yun daw pong programa ni President Ferdinand Marcos Jr. ay gaining steam. Sabi po ni Housing and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acusar. Bakit niya nasabi yan? Kasi meron daw po mga high-rise condominium buildings are underway. At yung mga projects na yan ay kumuha po ng pondo sa Pag-ibig. Naku, yun nakakatakot. Como galing sa Pag-ibig yung pera nito mga high-rise condominium na to, kasama yan doon sa housing initiative. Paring Jonat naman, intindihin mo yan. May pera ang Pag-ibig. Kailangan gamitin. May developer, magtatayo ng high-rise. Di ba? Kailangan umutang. Oo. Umutang sa Pag-ibig. Okay? Pag-utang sa Pag-ibig, kasama na po yan sa housing initiative. Okay? Mga 4 na po daw yan. At yan daw po, ayon sa kagalang-galang na Housing Secretary Acosar, ay nagpapakita lamang na interesado ang developers sa housing initiative. Siyempre, developers, interesado yun. Ang importante, yung mga Paano naging housing initiative? Yung mga inuutang ng high-rise sa Pag-ibig, ang makakabili po niyan, hindi naman mahihirap. Okay? Ang intindi ko kasi sa housing initiative, yung mga hindi po kaya bumili, yun ang ating pagtutuunan ng pansin. Yun ang intindi ko sa pronouncement ng presidente. Ewan ko, baka mali ako. Hindi. Kung hindi man, babalansin niya. Kasi yung mga wala talagang housing, homeless, yung mga iba, o kaya yung mga nagre-renta, lagyan mo ng hindi ganyan lang na high-rise. Lagyan mo rin ng rental, iba't ibang klase. Socialized. Oo, iba't ibang klaseng housing. Yun. Hindi, may trabaho pa yun. Maraming pang gagawin, ano? Eto, pera lang to eh. Pauutang mo lang eh. Bahala na yung developer. May commitment po kasi ito si Acosar na 250 billion daw na pera ng Pag-ibig. Susuportahan niyang housing initiative ni BBM. Naku po, puro mga... Ano yung sinabi niyo, mga condominiums? High-rise. High-rise. Ang mga prices 40 raw, na abot na 40. dyan, parang 900,000 1.2, 1.3. 22 square meter unit, gano'n. 900 plus 22 high-rise? Ang mura noon. hindi pa rin abot ng... Ang magastos po ang high-rise eh. Magastos yung... Ang mahal ng simento, ang mahal ng bakal. hindi, sorry. Yun yung dati pala. Sorry, yun yung 2 years ago. Ngayon, mga 1 million. May 1 point ano na yan. 1 point something, sorry. 1 point something na ngayon. Na 20 square meters. Yung kumikita ng combined income na 25,000 kung meron, hindi naabot. Hindi pa rin Hindi naabutin. niya kakayanin yun. So, sino makakabili dyan? Hindi. Kailangan i-review yung ating housing program eh. Sorry, mataas na ngayon. 1.8 na ngayon, mga ganon. Ang medyo 22 square meters. ang nakakalungkot pa rito, ginagamit niya yan para sa PR. Yun ang mabigat. Para ka ng General Dynamics. May PsyOp din ang housing natin. Dapat na ano dyan, dalawa kasi ang, 3.
Yung talagang walang-wala, yung mga illegal settlers, etc. ganon. NHA yun. Yan yung construction arm ng DSUD. Talagang yan, government yan, at halos grant yan. Murang-mura yung mo, kasi wala talaga kayong bahay. Ngayon, yung iba, yung sinasabi ni Secretary Acusar, dapat may grading din yun. Kasi hindi naman kaya ng lahat yan eh. Maski na Yun na nga ang problema government po sa employee, housing etc. affordability. Maraming houses eh. Kaya ba ng mga kababayan natin bumili? Iyon ang issue dyan. Hindi ko kayang bumili. So ano ngayon ang gagawin natin? Kaya napakadaming informal settlers. Ayun ang kailangan natin isolve eh. Dahil sa housing, hindi naman po yung makaka-afford eh. Yeah, tsaka yung mga... Yung mga makaka-afford, the private sector can take care of them. Even yung mga government employees, alam mo nangyayari na nagiging phenomenon? Alimbawa, yung sinasabi ni Sec na 21 stories. Oo. May mga kumuha yan, tapos i-rental nila. Oo. Ayun. Investment. They can, nangyari. parang naging investment. Hindi sila titira. Kasi may kapital sila. May capital sila. Oo. Tapos kukunin nila yan, kukuha sila ng beneficiaries at lahat. Imbis na sa kanila naguhulog. Eh hindi rin... Kaya hindi rin nakakatulong yun. Oo, Hindi rin nakakaangat din ba? Iibsan ba yung paghihirap ng mga taong yun? Hindi rin po. Ano, basta ang goal ni Secretary Acusar, if I understand To it, build 1 million per year. Yan ang pangako niya kay... 1 million housing units per year. Right. Para targetin yung backlog na... 6 million. 6 million, mga ganun. Hindi mangyayari. Hindi nga eh. Medyo, Last year lang, wala na eh. The first year of the housing program, hindi na nangyari yun. well, maraming groundbreaking. Marami yun. Eto po, Yun yung groundbreaking. yung DPWH, sabi po niya, wala namang problema sa Hillmark Construction. Anong Hillmart? Diyan Yung sa sa Senate Building in Taguig. Senate. Ang project manager po kasi DPWH. Ang may-ari Senado. Ang contractor ay Hillmark Construction. Ito rin yung contractor sa Taguig At saka project sa Makati. at saka sa Makati. Okay. Yan yung nagkaproblema Yung sa nag-iingay, Makati, no? taga-Taguig si Senator Cayetano. Oo. Yung mga sumasagot sa ganya, taga Makati naman. Si Senator Binay. So, alam nyo na. Ay ngayon, ang DPWH, sumausaw. Kasi sila project manager eh. Ay, wala naman daw sila nakita. Kita mo, yung... Na mali dyan sa Hillmarks Construction. Ba't ang ingay-ingay nito si Cayetano? Yun. Yan ngayon ang dynamics niya Senate issue building na yan. Sabi naman ni Binay, hindi naman daw totoo na 23 billion na ngayon. okay. Hanggang ngayon daw, 9 billion pa lamang ang contract price niyan. Yung Shell, yung ano... Sabi po, hindi daw nagkamali daw si Cayetano dyan. Ano ba talaga issue ngayon nito? Ayan. Mukhang umaandar na itong Hillmark. Dahil nagsasalita na yun. Meron na rin silang... General Dynamics. Meron na rin silang ganon. Pero alam mo, over the weekend, kasi I was with a group of friends, yan ang diskusyon. Alam mo, ordinaryong tao talagang, ang bad taste in the mouth talaga sa kanila. Hindi, talaga naman masisira diskarte mo dahil biglang, Yung bang... ano na mangyari? Yun na nga 9 billion. Oo. Sabi nga nila, kaya mo bang depensahan sa Plaza Miranda yan? Nung panahon noon. Kung kaya mong depensahan sa Plaza Miranda, go ahead. Pero kung kamukha niya, 9 billion gagastusin mo. Wala silang balak depensa niya. Ay, bakit sa BGC pa? Parang ganon. Yun, yung una na, yung selection Ano yan? ng lokasyon. May involved na dyan Senator Lacson. Kasi siyang proponent niyan. Original proponent. Ha? Siyang original proponent. Ng building? Kasi siyang committee on accounts noon eh. At saka sila rin yung, in effect, sila rin yung nag-agree dun sa ginawa ng Public Works na bidding na Hillmarks nanalo. Okay. They agreed to it.
Otherwise, hindi na kumpisa yan. Oo. Eh ngayon daw, nagko-cost overrun. Pero hindi sinasabi ni Bina, hindi totoo may cost overrun. Eh nagsasabing may cost overrun si Cayetano. Kaya ano yan, sa iyo ang Taguig, Eh pareho naman sila kliyente ng Hilmar. sa iyo ang Taguig, akin ang Makati. Ano ibig sabihin nun? Yan. It boils down to that rivalry. Na. Away pa rin ang Makati Away, at Makati, Taguig ito. Parang Ibig sabihin, collateral damage itong Senate building. Parang ganun. Hindi, nagpatigil nito si Senate President Cheese Escudero. Based on the report of Alan. Oo. Kasi siya nagsabi. Bagong angle yan, ha? Hindi, siya nagsabi kasi na meron silang nakita. Si Alan. Sabi ni Senator Cheese, the Senate President, Tigil yun. on the basis of what I learned from the report, itigil muna natin to. Investigahan. Imbestigahan natin. No, but Tapos a lot Tapos na of ba yung investigasyon? a lot of figures came out. The figures were not even validated eh. Yun ang problema dyan eh. But they came out in the press statement. pero hindi naman daw na-stop ang construction. Hindi nga, yun na nga sinasabi natin. Pinagre-review lang. Yun ang nangyari dyan. Kaya ngayon, linito nyo. Nililito. 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 Ito, may, General Dynamics din to. hindi, mas matindi ito. Kasi ito, may duyan, may counter duyan. Di ba? Eh, mahihilo talaga publika dyan. Hinilo Dinuduyan tayo. Oo. Ha? Mali yung building na yan. Tapos may counter pa. duyan. Ay, litong-lito na tayo So, dyan. pag ganun yung duyan ng kabila, tapos ito, pag ganun naman. So, paano yung umiikot na lang yung duyan sa Hilo ang Mahihilo abutin tayo natin. dito. Yan. Mas matindi nga to sa General Dynamics. Mas matindi sa General Dynamics. Harapan to. Pero ang problema rito, pare, pera natin Ang bayan yung, ang pinag-uusapan. delikado. Sumali pa yung meron sa baba. Yung Hindi kasi public kung analisahin mo yun, 4 na towers. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. 4 na towers na tigi 11 floors. Na 1,800 square meters. Sa isang lugar na ang presyo ng lupa, pumapatak na sa 1 million per square meter. 1,000,000 per square meter. O paano yan? Anong klaseng... At 24 lang sila. Kailangan ng 4 na towers. Ano yan? Kung Lahat pumunta ka sa ibang mga bansa, yung mga parliamentary buildings nila, Ang titindi. commensurate sa Prestige. trabaho at prestige ng Yan. mga lawmakers na. ganun ba sila dito? Kahit na action star, meron. Wardrobe pa lang tayo. Kailangan mo ng lugar. Ayaw. Yung mga tatak? Balman. Mga ganun. Hindi. Dolce. Dolce. Gabbana. Wow. Versace. Wow. Ano yun, pare? Wala yung Balman. Ay, mga pang-celebrity lang yun. Mga kumikita lang limpak-limpak pang mga athlete. Yan. Meron nga isang football player, laki ng kontrata niya, hundreds of millions. Oo. Hindi siya ganun. Hindi siya bumibili ng designer. No, Yung nabasa ko cellphone niya hindi. nga, luma. Luma. Ang ginawa niya po, nagpatayo ng hospital. Doon sa bayan nila. Doon sa bayan nila. Yung pera kinikita niya, tinutustusan niya yung hospital. What a man. And more Yan ang what a guy. Yan ang Sa akin. dapat, oh. Yan ang Yan what ang a dapat. guy. At hindi niya pinagmamalaki yung niya. Hindi. Yung kanyang ginagawa. Sa'yo ba, what a guy yun? Oo. What? Yan ang counter na General Dynamics. Kontra doon. Alam mo, General Dynamics, unang sasabihin, Senator, wag na kayong magganyan, yung ganito na lang. Wala. Hindi. Pwede, no? Baka malay mo, yun ang palabas ng General Dynamics. Oo, ganun pala, no? Tama yan. Kasi pasok sa Pinoy yan. Oo. Gusto ng Pinoy yan na medyo, hindi siya kartimarang binili mo. Hindi. Una Hindi yan. Kartimar. Hindi. Hindi, class pa nga yung Kartimar. Class yun. Kung Tay-tay sa dapat. ukay-ukay ka. Tay-tay. Kung nag-ukay-ukay ka lang. Sabi po ni Finance Secretary Ralph Recto, malapit na raw natin na masugpo ang smuggling. Naniniwala ka ba doon? Marami silang inano ngayon, tinira ngayon na cigarettes. Cigarettes.
Kasi meron na raw pong bagong administrative order. Yung pre-border technical verification and cross-border electronic invoicing systems. Ayan. High-tech na to, pare. Bago pa man lang Ship out. ikarga sa barko Yun, ang import natin, meron ng digital, meron ng data na nakapasok sa computer at i-verify po yung laman nung ikakarga. kargamento na yan. Doon pa lamang yun. Pag nagsingon ng aling ka doon, kaso na. May telemetry system. Isama niyan, So, hindi po maaayos dito sa customs. Dito kasi ayusan. Ang ito sinasabi ko, okay, naka-data yan, naka-computer yan. Kung i-override ng customs dito. Ang problema po, kahit na anong sistema dyan, kung i-override ng customs. Hindi, kaya nga sinasabi natin, dagdagan po ninyo yan, sir. Ano? Ang dagdag dyan, di meron doon, may bill of lading ka na work outin mo. Bago ka pa bayaran mo na lahat. Yung dapat mong bayaran doon sa nilagay mo doon. Mas gusto ko ata yun. Yung babayaran mo na, yung fees. All of the taxes, etc. Based on the declaration. Based on your declaration. Doon pa lang sa simula. Kasi pagdating dito, doon po yung doktoran Yung mano po, doktor? Ano ba? Salamat po, doktor. Ano ba nangyayari dyan? hindi naman please. It's called an override. Ayun. Wala hong doktoran. Paano yun? Kumiswing. That's another matter. Ayan. Bayaran nyo na. Pag sinabi ninyo na itong dadalhin nyo sa Pilipinas, bayaran nyo yun. Mas gusto ko ata yun. Kasi may data ka nga doon, inputted sa computer. Dito. Pagdating dito, yung override. Swimming ka. Mawawala na lang doon sa cyberspace. Nilagay sa cloud. Ilagay sa cloud. Paano yan? Ganun pa din. Lalo na, pag ang kukuti-kuti yung internet. Ako, patay na. Namatay. Oo, namatay yung internet. Namatay habang kung ini-inspect ito, namatay Permado po ng presidente yung administrative order Round na off yan. na lang. Okay? So tama yung ginagawa ng presidente. Ang sinasabi natin dito, masusunod ba yan pagdating sa customs? Dagdagan nyo. Anong safeguard? Anong safeguard? Na yung data na yon na in-input doon, pagdating dito, yun pa rin yung data nandoon sa computer. Hindi pa nyo sinisingil yung bayad. Dito nyo sisingilin Ang number one daw pong i-cover nitong sistema na to, yung agricultural products, yes. Yan. Dahil dyan talamak ang smuggling ngayon. dyan. Bukod sa sigarilyo, no? At saka sa oil. At saka Sa oil. Ah! Ay, mahirap ang oil. Hindi umubra, sir. markings, Hindi umubra yung fuel marking, sir. Fuel markings, hindi pa pwede. Wala yun. Digital naman ngayon. So, baka itigil na yung fuel marking dahil meron ng digital. Invoicing. Di ba pwede? Malakas yun. Anong malakas? Yung fuel marker. Kasi ang oil, pare, smuggling. Harap-harapan yan Hindi mo naman pwede ibulsay ang oil. Susunugin ka niyan. So, may kasapakat po sa loob ng Bureau of Customs yan. Kaya nangyayari yan. Okay? We laud the optimism ni Secretary. Hindi, at least ginagawa nila ng paraan. As a concept, as a strategy. Perfect. Perfect yan. Pero hindi mo masasabi kasi na pagdating ng araw, makakahanap din sila ng pangontra dyan. Sa implementation, enforcement, dyan tumitira. Patay, yan. Kaya sinasabi natin, ang isang safeguard sana, bayaran na nyo. Pag yun ang dineklaran ninyo doon, bayaran nyo na. Ito ayaw namin batiin, Si Victor Bonanza Salonga. Birthday niya ngayon. 67th birthday. Wow. 62nd. Magmula kay Miss Juvinang ng Yes Yo. Wow. Ayaw natin batiin. Bukas na yung Si Victor
Ay, hindi. Sa Miyerkules, pagdating ni Paring Con. Okay. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, susunod na, Ronda Pilipinas. Kasama natin, Drew Nasino. Oh! Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.